Isang mapagpalang araw po ang bati ko sa lahat ng abuti ng tinig na ito. Sumainyo lahat ng pagpapala ng Diyos Ama sa pangalan ni Kristo. Amen. Ang paksa ko ngayon ay ang Reckoning of Times, episode 25. Makikita sa Genesis chapter 5 verse 31, si Father Lamech died at the age of 777. 595 naman si Father Noah. Ang previous episode ko pala ay ang episode 24. Si Father Noah ay 500. Father Lamech ay 682 at si Father Methuselah ay 869. Si Father Shem ay 8 years old. Ito sa taong 1456 a year count, katumbas ng 2544 BC. O kaya itong plus 95 dahil ang previous na age ni Father Noah ay 500 o kaya namatay si Father Lamech sa edad na 777. So 500 plus 95 is 595 at 77 namatay si Father Lamech. O kaya ito naman ang structure niya, ang 8-day structure. Ito yung 500 ni Father Noah. 500 si Father Noah. Hanggang dito sa 595, ito yung 95 ang gap in between. Or ang taon, year count ng 1456 year count hanggang 1551. So 95. Itong area lang na ito ang naglaro ang topic ngayon na Father Lamech died at 777 kung kaya dito namatay si Father Lamech. Ito yung kabuuang structure na ito. Ito yung 8-day structure after na likain ng Diyos ang sanlibutan sa loob ng anim na araw. Pagka likha ng buong sanlibutan sa lahat ng bagay na nasa mga ito, doon nagsimula ang bilang ng mga taon sa day 7 or nung nagpahinga na ang Diyos. Ang sabi doon, nung matapos ng likhain ang lahat ng bagay, nagpahinga ang Diyos. Pero hindi, ibig sabihin lang, tapos na siya sa lahat ng kanyang mga gawain. Tapos na ang sanlibutan, tapos na nalikha na ang sa kahulihan ang tao at ang lahat ng bagay na nasa mga ito. Kung kaya, ang sanlibutan ngayon ay pinagkatiwala niya sa isang kanyang pinagkatiwalaan. Kung kaya, ito na ang natapos ko na ang day 7, ang first 1,000 years after the creation of the universe. So ito na yung day 8 or ang second 1,000 years. Kaya dito nag-umpisa sa merong 44 years si Father Noah dito sa 7th day. Kung kaya nagtuloy ito kay Father Noah lahat ng pinagkukunan para sa pamagitan ni Father Noah lahat ng mga ancestors niya ay kasama pa hanggang sa lahat ng namatay na. At pagdating dito na ipinanganak si Father Shem, ang anak ni Father Noah, ang tatlong anak ni Father Noah, Shem, Ham, at Japheth. 492, ipinanganak si Father Shem, at sa 500, ito na 8 years old si Father Shem. Kung dito lang ang topic ngayon. Dito naman yun makukuha sa, ito naman tinatawag ko naman equational structure or chart. Ito yung tinatawag kong may chart of generation table. Ito yung ay pangalawa, pangatlo at pang-apat na bilang. Ang una kong bilang, ito yun ang una kong bilang na nagtutotal ito ng 4,100. Itong kulay orange na ito yung nagtutotal ng 4,000. At itong next, ang time ni Father Seth, ito yung nagtutotal ng 3,970 pagdating doon sa 180. O kaya dito na ako nagbabase. Ito na, kung paano ito nag-come up sa mga mga number na ito. Ito si Father Noah ay 595. O 595 para makuha dito sa baba si Japheth. 595 minus 450 si Father Noah nung isinilang si Japheth is 145 si Japheth. 145 minus 42 si Japheth nung isinilang si Shem. So 103. 103 si Shem minus 8 siya noon nung isinilang si Ham. So 95. Ito yung mga taon, 95 si Ham, 103 si Shem, 145 si Japheth, 595 si Father Noah. Dito naman sa taas, ito ipapakita ko lahat na itong mga bakante na ito. Meron lahat ito, bigyan ko kayo ng sample dito. Dito lang muna kasi medyo madugo-dugo ito. Ito sa 595, kaya ito yung naglagay ako ng plus sign. Itong plus sign, ito yung tinatawag na when other one was born. Ito yung factor talaga. Pag wala ito, sablay lahat. Ito kaya meron silang when other one was born, itong plus sign yung pagsilang ng isa. Kaya dito,
Sa 595 si Father Noah. Ang kasunod niya ay dito sa 182 si Father Lamik. Isinilang si Father Noah ko. Si Father Noah 595 plus 182, isinilang si Father Noah. 777, namatay si Father Lamik sa edad na 777. Genesis chapter 5 verse 31. So, sa kasunod niya, next generation, 777 plus 187 si Father Methuselah nung ipinanganak si Father Lamik. 964 si Father Methuselah. Ang kay Father Enoch naman, dahil wala na dyan, inakyat na siya sa langit sa edad na 365 or 430. Ganito pa rin yan, 964 plus 65 si Father Enoch nung isinilang si Father Methuselah. Dapat ang edad niya 1029. 1029 siya dito kung meron ba siya. Ay kay Father Jared naman, 1029 plus 162 si Father Jared, isinilang si Father Enoch. Ay 1191 si Father Jared. So sa kay Father Mahalalel, 1191 plus 65 si Father Mahalalel, isinilang si Father Jared. So 1256. Kay Father Kenan naman, 1256 plus 70 si Father Kenan, isinilang si Father Mahalalel. So 1326 si Father Kenan. Kay Father Enos, 1326 plus 90 si Father Enos, isinilang si Father Kenan, is 1416. Kay Father Seth, 1416 plus 105 yung isinilang si Father Enos is 1521. Dito na nakuha. Dito na ang mga taon ng 1521. 1521 plus 30 si Father Adam yung isinilang si Father Seth is 1551. Okay, ito na yung 1551 ang bilang ng year count na ito. Dahil ang sa bilang number 4, ang 130 si Father Adam ay isinilang si Father Seth. Ang 100 ay bilang na dun sa 6th day. Kung kaya, ang pagdating sa 7th day, ang 30 ay yun lang mabibilang. 30 hanggang diretso na, plus 105 si Father Seth nung isinilang si Father Enos, so 3135. Diretso na ito ang pagbibilang. Okay, ito na yun ang ginagamit ko, ang bilang number 4. 1456 year count plus 95 is 1551. Ito na yun ang topic ng 25. 1551 si Father Noah ay 595. Si Father Lamik died at 777. Makikita sa Genesis chapter 5:31. At ang BC form is 2544 minus 95. Ito na ngayon ang BC form 2449 BC. Katumbas ng 1551 year count. Sumayin niyo lahat ng pagpapala ng Diyos Ama sa pangalan ni Jesus. Ang ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen at Amen.